Hello, what's up? This is Cotton back again for another video. Ang pag-uusapan natin today, detalyadong review po tayo dito sa Infinix Note 40 Pro pero 4G version. Okay, this is the Note 40 Pro 4G version. So, price na agad tayo para hindi na mapaligoy-ligoy. No? This is actually around 11,000 pesos. Kung di ko nagkakamali, 10,990. So, basically, this is 11,000 pesos. Ang tanong, sulit ba ito sa kanyang presyo? So, kung interesado ka, let's start. So, unang-una na agad, bigyan muna natin ng specs para may expectations na kayo agad kung anong pwede expect dito sa smartphone na to. Siyempre, expectations, this is currently running on Android 14. Yes, XOS 14 po ito. Ang chipset po niya is MediaTek Helio G99. Supposedly ultimate, pero siyempre hindi natin tatawagin ultimate yan. That's Helio G99. Period. Wala talagang ultimate. Hindi nag-exist po yan. Okay? So, this is still up to 2.2 GHz na clock speed, 6 nanometer. At itong variant na po ito is 12 GB, 256 GB storage. Meron din na mas mura yung 8 GB, 256 GB storage at 8 GB, 128 GB. Okay? But this one, itong gamit natin ngayon is 12 GB RAM. Totoong RAM po hindi po extended RAM. Totoong RAM na 12 GB RAM and 256 GB storage. So, bibenta ko po ito sa Facebook page ko, abangan nyo kung interesado kayo. Okay, ito kasi ito yung 12 GB. Again, 12 GB RAM, 256 GB storage. At ang storage po niya is UFS 2.2 po. Okay? Alright. Now, kung interesado pa kayong basahin ito, pause nyo na lang po yung video at continue na tayo. Okay? So, unahin ko na agad, gaming na agad tayo diretso. Okay? Ano ba ang kayang gawin ng smartphone nito? So, Antutu score. Siyempre, as expected, 436,000. Nasa 400,000 lang talaga ngayon ng Helio G99. At consisting of, in fairness, medyo mataas-taas na GPU. For some reason, kasi typically around 63 to 65,000 na nakuha nating GPU score. Pero ito slightly mataas at 72,000. Slightly lang, okay? And the rest, yan po. Now, ano ang translation nito sa actual na gaming? So, sa Genshin Impact, okay, sinet natin siya sa medium graphics and 60 FPS. Kaso, ang tindi ng fluctuations, nag-frame drop siya. So, hindi po siya pwede sa medium graphics. Binaba ko na lang siya sa lowest settings, pero 60 FPS pa rin. Pero in fairness, nakakuha tayo ng around 30 to 60 FPS na naglalaro. Fluctuation po yun. And 43 degrees Celsius. So, medyo nag-i-start na siya mag-overheat na. Pansin nyo, papakita ko lang sa inyo. Wait. So, ito, Genshin Impact. Sa 30 minutes natin nilaro halos 30 FPS po. 33 FPS yung average niya. And nakita nyo naman yung fluctuation. Medyo matindi. Dito yung in-start natin yung medium. Okay? Pero nung nag-switch tayo sa lowest settings, dito nag-switch tayo banda rito, medyo gumanda ng konti yung height nung kanyang FPS. Pero may konti pa rin sayaw. Nakikita nyo, diba? So, dito yung medium, dito yung lowest settings. Dito, na-achieve natin yung 60 FPS pero saglitan lang din, bababa ulit and then up and down. So, basically, fluctuation pa rin siya. So, Genshin Impact, playable at 30 FPS lang. Huwag nyo nang gawin 60 FPS gaya ng ginawa ko. Okay? Now, lipat naman tayo sa PUBG Mobile. Sa PUBG Mobile, nag-run tayo ng smooth graphics and ultra FPS. In fairness naman, nakakuha tayo ng stable na 35 to 40 FPS. Just so you know, papakita ko lang saglit. Like I said, 30 to 40 FPS, nakakuha tayo ng 38 FPS average. And nakita nyo naman, straight na straight po siya sa PUBG Mobile. So, masarap po maglaro dito ng PUBG. Kung gagamitin nyo lang to for PUBG Mobile, very good po ito. And in fairness, sa kanyang temperature, 41 degrees Celsius lang. So, solid po. 30 minutes po yan. So, pwede po siya. Hindi rin siya nag-overheat sa PUBG Mobile. Magaan sa kanyang PUBG Mobile. Now, lipat naman tayo sa Call of Duty Mobile. Set natin siya sa medium graphics and high FPS. Nagpa-fluctuate po siya at 30 to 40 FPS. Halos same ng PUBG Mobile and 41 degrees Celsius din. Papakita ko lang sa inyo. So, yun. Like I said, 30 to 40 FPS, 36. And kung titingnan natin yung fluctuations, actually wala halos fluctuations, halos straight line din siya. So, Call of Duty Mobile, since hindi naman napaka-taas ng kanyang graphic settings, is kayang-kaya niya na talaga. And thermal, okay din. So, at least hindi natin kailangan pang alalahanin kung kaya ba niya yung ultra. Kasi talagang hindi naman niya supported. Pero, yung mga supported niya na settings, nagagawa niya ng tama at stable po. Okay? Now, lipat naman tayo sa Wuthering Waves. Siyempre, dito medyo mabigat ito. So, matic, low graphics lang yung settings niya. At sinet ko pa rin sa 60 FPS. Tignan ko kung kaya niya itaas yung FPS niya. And nagpa-fluctuate siya around 30 to 40 FPS din. At in fairness, 38 degrees Celsius. So, tingin ko dapat tinas ko pala ng konti sa medium settings. Pero pwede na yan. Low graphics at medyo mabigat din actually yung ang Wuthering Waves. So, yung 31 FPS yung pinaka-average niya. And kita nyo medyo may konting sayaw tayo dito. So, may konting cha-cha pero technically wala namang malalim na deep.
Cha-cha lang. Cha-cha-cha. Okay? So, lipat naman tayo sa Farlight. So, sa Farlight, ito sinet ko siya sa smooth graphics and extreme FPS. Yun lang. Nakuha lang natin around 55 to 60 FPS. So, it's not bad actually. Okay pa rin naman yan. 55 to 60 FPS actually smooth. Hindi nga lang super smooth, pero smooth pa rin yan. And, papakita ko lang sa inyo. Ayun. Nakakuha tayo ng at least 52 average FPS sa unang game ko. And kita nyo naman, halos straight line dito. Another game, naglaro pa ako ng isa pang game. And naglaro pa ako ng isang game. Tumaas-taas actually nung sa second game ko. Nag-average ako ng 58 FPS. At mas gumanda pa yung FPS niya. So the more ako naglalaro, the more siya nagiging stable. At ang temperature dito is surprisingly 40 degrees Celsius lang. 2 games. Yeah. And now, lipat naman tayo sa Warzone. Well, hindi ko na actually papakita sa inyo Warzone kasi nabuisit na rin naman ako. Sobrang frame drop po ng Warzone. So, sabihin ko na sa inyo, hindi po ito pang Warzone, itong smartphone na to, at lalong-lalo na yung Helio G99. So, wag na pong pangarapin ito sa Warzone, okay? Sobrang baba ng frames at nag-frame drop talaga siya. Now, lipat tayo sa pambansang laro ng Pilipino, ang Mobile Legends. Sinet natin siya sa Super FPS and Ultra Graphics. Ito, maganda-ganda ang pinakita niyang performance kasi dito, nakakuha tayo ng 70 to 85 FPS. 70 to 85 FPS, ha? Yun nga lang, medyo mataas-taas yung kanyang temperature. 42 to 43 degrees Celsius. 42 to 43 degrees Celsius. Okay. Now, pakita ko sa inyo. Yan, no? Average FPS, 77. May mga bahagyang dip, as you can see. But, as you can see, playable pa rin naman. So, ibig sabihin, kaya, yun nga lang, pag pinoersa natin yung FPS niya na tumaas talaga, yun nga, nilagay natin kasi sa super. So, siguro i-high nyo lang para mas stable na makuha natin. And para mas less yung thermal na issue. Pero kaya, yun lang. Base sa laro natin, may konting dip at konting sayaw na nangyayari sa average FPS niya. Okay? Pero at least mataas, diba? Yun lang. So, doon pala may idea na kayo kung playable siya sa mga favorite yung games. I hope sapat na info na yun. Okay, pwede na po kayo mag-move on yung mga hindi na interesado sa ibang part ng detalyadong review. Now, para naman sa ibang mga detalye pa, like build niya, yung design. So, build and design, as you can see, this is a curve smartphone and actually napakasarap po niya sa kamay. Feeling sobrang nipis. Maganda talaga yung design na to. And pagdating naman talaga sa design, magaling si Infinix. So, wala akong issue doon. Always, at least 95% of the time, impressed ako sa mga designs ng Infinix smartphones. Hindi siya dull or boring. Solid. So, sa taas, meron tayo ditong nakalagay na sound by JBL. Meron tayong speaker dapat dito, noise cancellation mic, and infrared port. So, yes, pwede nyo po siyang gamitin remote. Sa kaliwa, wala po nakalagay. Yeah, pero kita nyo naman yung curve. Ang ganda, no? Yeah, sarap po yung sa kamay. Hindi masakit. Hindi gaya ng mga makanto ang mga smartphone na boxy type. But this one, dito naman sa baba is meron tayong SIM tray. Siyempre, sisilipin natin yung expandable. Di ko naalala kasi. Tingnan na lang natin para sure. So, non-expandable po siya. Dual SIM lang talaga siya and non-expandable. So, yun. Again, kung bibilin nyo to, dapat yung pinakamataas na yun. 256GB storage. Like this one, 12GB 256. Meron pong 8GB 256. Pwede po yun, pero mababa na yung RAM. At siyempre, mas mababang RAM, mas less yung usefulness niya sa multitasking. So, go for the 12GB na lang, if I were you. And then, nandun yung main microphone, USB Type-C, at speakers. So, sa Type-C, tatest lang natin yung OTG saglit para mapakita sa inyo na nag-work yung OTG rito. And actually, nakapag-transfer na ako ng iba't ibang files dito. So, I'm sure na gumagana ang OTG rito. Yun. So, continue. As you can see, ayun yung aking OTG UFSD 1 and this is by the way the Orico as usual. Ang lagi kong gamit and lagi kong nire-recommend sa inyo na external storage. This is 512GB, meron hanggang 1TB to 2TB. Hanapin nyo na. Iwan ko yung link sa video description in case na interesado kayo rito. So, yun, Orico USB drive. So, eject natin. Always remember to eject pag huhugutin yung flash drive nyo, okay? Or any OTG para safe at hindi masira yung mismong flash drive. Ang mahal-mahal, sisirain lang kasi nagmamadaling hugutin. So, basically, like I said, pagdating na sa design, it never disappoints. Actually, may free nga rin po pala itong case. May kasama rin siyang 70 watts charger at saka tempered glass na curve din para sa curve na to. So, yun lang naman. And then, of course, papakita ko na sa inyo. Actually, mas favorite ko na gamitan siya nito ng case na to. Dalawang reason. Unang-una, syempre, protection. And ang ganda rin kasi ng case. This is more like leatherette type or leather feel. Yeah. I'm not really sure kung leather to, pero mukhang leatherette lang kasi ito eh. That means artificial leather and maganda po yung texture and kulay actually. I believe may green din yata nito. Pero hindi ako sure, pero ito yung nakuha ko. So, ito yun. So,
another reason is meron po kasi siyang wireless charging, kaya maganda itong case niya na kung gagamitin nyo, pag may case siya is nagkakaroon kayo ng magnetic wireless charging. Pag wala po yung case, wireless charging lang, walang magnetic na feature. Okay? And of course, kasama na po rito yung magnetic charging niya or wireless charger. Kasama na po actually. So overall design, bibigyan ko to ng as usual 8.5 out of 10. Yeah, mataas talaga ang design rating para sa akin ni Infinix. Now, lipat na tayo sa display. This has 6.78 inches phablet size. So, malaki talaga yung screen. Panooran talaga po siya. And this is an AMOLED screen, ha? AMOLED Full HD Plus and supported niya hanggang 120 Hz screen refresh rate. So, solid na po doon pagdating sa feature na yon. Sa brightness, kaya niya hanggang 1300 nits. So, viewable po siya sa tanghaling tapat o tutok sa araw. Pwede pong gamitin ito ng mga tropa nating riders. Touch sampling rate, supported po niya hanggang 300 to 500 Hz. So, very good po pagdating sa gaming. Actually, gusto ko yung kanyang touch sampling rate. Ang taas, hanggang 500 Hz. Not bad. Sa multitask, supported po niya hanggang 10 daliri sabay-sabay. So, makakapaglaro kayo dito ng maraming daliri sa inyong mga favorite games like Mobile Legends and Call of Duty Mobile. And supported din po nito ang DRM1. So, that means Widevine Level 1. Makakapanood po kayo sa Netflix ng Full HD. So, 1080p streaming po kaya. Now, silipin lang natin saglit yung kanyang display settings. Alright. Ito po yung mga display settings na meron siya. Adaptive brightness, eye care, high brightness mode. So, yun. Just in case na nasa labas na kayo at feeling nyo hindi pa rin ganun kaliwanag yung screen, you can turn on the high brightness mode and switch nyo siya sa adaptive. Kailangan meron siyang adaptive brightness. Kasi pag nag-manual brightness kayo, hindi po ganun kaliwanag. Kailangan set nyo yung adaptive brightness and then set nyo tong high brightness mode. Yun nga lang, pag sinet nyo yung high brightness mode, malakas po yun sa battery. And then sa color style, meron po tayong bright colored, original, and then color cool, default, warm color. Okay? So, ginamit ko the whole time nitong review na to is yung bright colored version. Sa refresh rate po, meron tayong 120 Hz and 60 Hz. So, nanibago ako usually kasi meron kasamang 90 Hz dito. But this time, I don't know why, hindi kasama ang 90 Hz sa settings ng refresh rate. Pero meron tayong auto switch refresh rate. Yeah, just in case na gusto mo ang phone na magde-decide kung ilang hertz or screen refresh rate pa ang gagamitin niya sa ginagamit mong apps or games. So, in terms of display, so dahil nga nakulangan ako, nawala yung 90 Hz, bibigyan ko lang siguro siya ng 7 out of 10. Okay, na rating. Now, lipat naman tayo sa audio. So, sa audio po, this supposedly has 2 speakers. So, I was expecting stereo speakers talaga, pero don't worry, stereo speaker naman talaga siya. It's just that hindi pa rin pantay yung taas and baba and masyado mahina po yung taas. Pero nung nilaro ko naman siya, in fairness, naririnig ko naman yung kaliwa at kanan. Yun nga lang, hindi ganun ka-accurate yung kaliwa. Lalo yung sa kaliwa. Feeling ko kasi nasa kanan pa rin or nasa gitna. So, medyo may konting discrepancy pagdating sa distribution ng kaliwa at kanan dito. In terms of stereo surround sound, yeah. Dual speaker, totoo yun. It's just that para sa akin, hindi lang ganun kaganda yung timpla nung kaliwa at kanan dito. I'm aware na pwede yata siyang i-adjust. So, punta tayo sa sound saglit. Sound settings, DTS sound. Dito medyo na-confuse ako kasi sabi JBL, sound by JBL, tapos dito, pero nakalagay dito is DTS sound. So, medyo confusing, ano? DTS ba siya o JBL? O isa lang ba ang company yan? Hindi ko alam na isang company lang pala yun. And of course, supported po niyang in-ear monitoring in case na meron kayong mga IEM na headset or earphones. Isa pa napansin ko sa kanya sa audio, ha, hindi siya ganun ka
buong buo yung sound. Parang medyo manipis. So nilinipisan ako rito sa Infinix Note 40 4G version nito. Since na medyo maselan ako ng konti sa audio kasi talagang sound trip ako. Kung hindi sound trip, mahilig ako makinig ng podcast, so on and so forth. So mahalaga sa akin na maganda buo yung sound talaga. This one, hindi buo kasi yung sound. Decent yung loudness, decent naman yung clarity, pero para sa akin, ang nipis talaga. So sa rating na 1 to 10, bibigyan ko na siguro siya ng 4 or 5 out of 10 pagdating sa audio. Sensya na, pero yun talaga ang experience ko rito. Now, lipat na tayo sa camera. This supposedly has 108 megapixel sa main camera at dalawang 2 megapixel dyan na. Alam niyo na, sasabihin ko kung ano yan. Nakakaumay na sabi pa ulit-ulitin. Basta 2 megapixel, wag na natin bigyan ng spotlight. 108 megapixel lang ang focus natin dyan. So, sa front naman, meron tayong 32 megapixel na selfie camera. Now, pakita ko lang sa inyo saglit ang kanyang supported na settings. Supported niya hanggang 2K at 30 fps. Pero tayong 1080p at 60 fps just in case na gusto nyo mag-record ng action settings like tumatakbo yung subject nyo or mabilis. Go for 1080p 60. But for general use, 2K 30 the best yan. I-set nyo na lang always ang smartphone nyo sa 2K at 30 fps. Kung gusto nyo naman ma-achieve yung stabilization niya sa video, meron po tayong EIS lang. Supposedly may OIS ito, nakasulat pa nga yata rito eh. May OIS, pero ang OIS EIS niya kasi gumagana lang at 1080p at 30 fps. So once you switch dito sa 1080p or pag tinurn nyo yung stabilization na yan, is bababa talaga siya sa 1080p at 30 fps. Pakita ko na sa inyo yung result yan. So ito ang kanyang video recording 2K at 30 fps max of course. So naglalakad tayo ngayon and mukhang wala namang stabilization, so yeah, medyo kita nyo shaky. Pero maganda sana. Siguro maganda to kung nakagimbal kayo tripod. Yeah. So yun. Kamusta yung mic? Ito naman yung 1080p at 30 fps. Supposedly may EIS. And meron naman konti. Not stable. Na stable talaga. Pero at least hindi masakit sa... Hindi naman nakakahilo. Pwede na. Now, kamusta yung mic? Pwede na yan. Try natin sa hagdan para medyo talagang shaky yan hagdan. Again, this is 1080p at 30 fps. Supposedly naka-on ang EIS. Okay na rin, no? Pwede na. For 11,000 pesos swak na to. Oh, may tambayan dito, pre, oh. Mapulutan. So ito naman ang kanyang front camera, again 2K at 30 fps din, and wala tayong stabilization. EIS siguro but not really that smooth. So maganda sana, no? Malinaw, kaso walang stabilization. Pero again, makifix sa gimbal or I don't know, tripod. Kamusta, Mike? Now, pagdating naman sa mga pictures, okay naman, most of the shots, pwede naman yung alam, medyo mataas yung brightness niya, yung highlights masyadong matingkad. Tapos, yung exposure actually sa front camera medyo nangingibabaw. So, pagdating sa camera, bibigyan ko na siguro siya ng average rating. So, 1 to 10, bibigyan ko lang ng 5 or 6 out of 10. Yun lang po. Malayo po sa pagiging high-end, of course. Sabagay, nasa presyo naman eh. 11,000 pesos. So, basically, okay na po ito for social media use. Don't get me wrong. Kung sa social media nyo lang naman gagamitin ng mga pictures nyo sa smartphones, useless po yung sobrang ganda ni iPhone, ni Pixel, so on and so forth. Kasi binababa rin naman ng quality ni Facebook, ni Instagram.
Pero kung gagamitin nyo for other reasons like your memory, so on and so forth, siguro kailangan nyo talaga doon ng mga high-end talaga ng mga smartphone. But this one, okay na to, sapat na ang ganitong smartphone. Okay? Now, sa usapang stabilization, yun, mahalaga talaga sa akin yun. Kasi kahit social media, makikita pa rin na kapag nakakahilo, mauga yung video, nakakahilo at mauga talaga yung video. Masakit sa ulo yun. So, stabilization usapan, gusto ko talaga as much as possible may OIS. So 1080p at 30 fps lang talaga magagamit nyo rito. And then, siguro bago tayo matapos, since nandito naman tayo sa usapang camera, ito nga po pala ay may halo effect, ika nga. So, papakita ko sa inyo settings, punta tayo, and then punta tayo sa active halo lighting. So, ayan po. Pwede nyo po siyang i-activate, start up, music, games, etc. So, patugtog tayo para makita nyo yung effect niya. And supposedly, gagana siya sa music, games, charging, notification, incoming calls. Pero sa games, inopen ko naman yung games. Open tayo ng games. Hindi naman siya nailaw eh. So, basically, parang gimmick lang tong halo effect, ilaw-ilaw na to. Siguro sa charging, well, charging, why not? But, yun na yun. Basta gimmick lang to. Don't buy this smartphone para sa halo effect niya. So, it's not really useful or helpful or anything. Gimmick lang yan. Anyway, so basically, mga pictures niya, okay naman. Usable, pero nothing impressive. Now, lipat na tayo sa connectivity. So, usapang 4G LTE and VoLTE lang po ang supported nito. Okay? 4G LTE and VoLTE. So, ayun po. Meron siyang 4G calling at Wi-Fi calling. So, meron din siya actually VO Wi-Fi. Just in case lang, supported po ito sa dito SIM card. Smart and Globe. So, Wi-Fi naman, supported din yan 2.4 GHz and 5 GHz. As you can see, nakakonect tayo the whole time mula umpisa sa 5 GHz lang na Wi-Fi. And ito po yung speed test niya. So, sa Wi-Fi po, kita nyo naman, solid naman po. Actually, maasahan naman siya. Not the best kasi 600 Mbps ako rito, nakukuha niya lang around 300 Mbps plus na speed test. Now, sa mobile data, the same. Typically, dapat, ang nasasagap lang dito is around 10 Mbps. But this one, kaya niya hanggang 20 Mbps. So, good job. Kahit pa parang nag-i-improve na yung mga modem ni Infinix na nilalagay nila sa smartphone. Dati kasi medyo papalyado ang mga modem. Medyo slightly improved. Not the best pa rin. Not the best pa rin. Ulitin ko. Pero slightly improved na yung kanilang modem dito. Okay? Slightly improved lang. Not really super improved. Meron po siyang NFC, FM radio. Sa FM radio, wow, FM pa rin. And kailangan pa rin dyan siyempre ng isasaksak na USB Type-C as antenna. And meron po siyang Bluetooth 5.2. In fairness sa Bluetooth 5.2 niyan, dami pong supported na codec. Supported niyang SBC, AAC, aptX base, and aptX HD, LDAC, at lahat ng Savitech na codec. So, pwede na. So, kung gagamitan nyo ito ng mga slightly high-end, mga mid-range na mga earphones, okay ito, maasahan din to sa Bluetooth 5.2. Sa GPS naman, para sa tropa nating mga riders, so kung gagamitin nyo to sa Google Maps and Waze, maganda po. Excellent po ang kanyang GPS accuracy at 1 meter. Okay, so excellent po. Very good. So, I can recommend this. Kung yun ang usapan lang, I can recommend this sa mga tropa nating riders at mga drivers para sa kanilang Google Maps and Waze. Lipat na tayo sa battery. Sa battery, meron po tayong 5,000 mAh na battery. 70 watts po ang charger niyan. And 70 watts na yan, kaya niya i-full charge ng smartphone na to ng around 35 minutes to 45 minutes. Naglalaro doon. 35 to 45 minutes. Full charge na po ito from 20% lang po. 20% to 100%. Okay? Isilipin lang natin saglit yung settings ng battery. So, sa charging, meron tayong bypass charging dyan in case na gusto nyong gamitin ito sa paglalaro. And of course, i-charge nyo para hindi nalalaspas agad ang battery or hindi masyado mainit. Iinit pa rin po ang battery ha, kahit nagba-bypass charging kayo, pero hindi na siya naluluto talaga. Or at least nababawasan na yung typical na dapat na init na kung walang bypass charging. So nakakatulong po ito, hindi nga lang engranding tulong. Still, it works. And meron din po siyang support for reverse wireless charging, which is para sa akin, isa sa mga useless na mga features sa smartphone na ewan ko hanggang ngayon ba't nag-exist pa rin. But still, nandiyan naman, maybe someday magkaroon ng reason sa inyo para gamitin niya. But yeah, one of the most useless feature na wala pa akong nakikita hanggang ngayon na gumagamit nito in person. Yon, kung ginagamit nyo to, I'm happy for you. I hope na magtagal ang reverse wireless charging para sa inyo. Lipat na tayo naman sa kanyang PC Mark. Siyempre, tinest natin yung endurance nito, no? Sa PC Mark, walang patayan po, ha? Sa full brightness, full volume with internet, 7 hours and 47 minutes. So, average lang po. Nothing special. Average lang. Again, this is full brightness, full volume with internet. Lipat naman tayo sa half brightness, half volume, with internet. Dito naman nakakuha tayo ng 10 hours and 50 minutes. So again, average lang din ang kanyang score. Walang impressive, hindi siya super kunat. Sakto lang, average lang sa half brightness, half volume with internet. Sa wireless charging, kasama po ito sa bibili nyo. Pagka bumili kayo, kasama na po itong wireless charging dock na to. Sasaksak nyo na lang sa
charging cable na Type-C. So, again, magnetic siya kapag may case. Kapag walang case, hindi po siya dumidikit. And supported po nitong wireless charging nito. Again, pag walang case, hindi siya nagmamagnet. Although ramdam mo medyo kumakapit ng konti, pero dumudulas lang. May konting kapit, syempre may bakal pa rin sa loob. Nandito yung magnet eh. Pero sa case lang talaga siya kumakapit ng maayos. And yan, okay? Now, 20 watts po ang supported na wireless charging speed. 20 watts lang po. So, basically, mapupuno nyo ang smartphone na to around 2 hours. Around that. Expect nyo na yun. 20 watts lang naman eh. At best, 1.5 hours siguro. Pwede to. Magagamit to. And then, again, kasama po ito sa box pag binili nyo. Now, verdict na tayo. Si Infinix Note 40 Pro 4G version is, I believe, okay lang siguro. Not really super sulit sa 11,000 price tag niya. Okay lang. Okay? Sa tamang tao, sa tamang buyer, sa tamang user, maybe sulit ito. Like, yung design, maganda. GPS accuracy. Kahit paano nakakapaglaro siya. May mga games siya na ganda ng FPS niya. So, sa tamang user, okay ito, sulit. Pero, in general, I don't think ganun siya kasulit. Sakto lang siguro, sakto lang. Best pricing nito siguro around 10,000. 11,000 eh. So, tumaas siya ng konti. Anyway, depende naman sa inyo yan. Pero siguro, yun nga, hindi ko naman to magagamit na. And ibibenta ko lang siguro to around 10,000. Again, this is not the 8GB version ha. So, paunahan na lang po. This is the 12GB RAM version. 12GB po physical, not extended RAM, not virtual RAM. 12GB physical RAM. So, paunahan na lang po. 10,000 ko na lang ibebenta ito. I believe itong 12GB RAM is nasa 13,000 yata. Itong version na to. So, yun. Bebenta ko na lang ng 10,000. Makatipid na kayo ng around 3,000 pesos. Ipopost ko to sa Facebook page. Wala na po akong Shopee. Sa Facebook page yun na lang po hanapin ito. And paunahan na lang po. Yun. Mauna taya. So, yun. I hope na gustuhan nyo. Pasensya na ako, medyo prangka ako sa mga pinagsasabi ko. Ganito po talaga sa channel na to. Kapag napanood nyo na iba pang mga videos ko, is I try to be as honest as possible, at factual as possible, kasi kita nyo naman may mga test results tayo, hindi tayo nanguhula dito ng mga kayang gawin na smartphone. May actual test results talaga. So, I hope enough reasons na po yung mga yun para mag-subscribe, like, and share na kayo. So, hanggang doon lang. Again, this is Scotman. And kung may masasabi kayo rito sa smartphone na to, please consider using the comment section o subscribe dyan. I'll talk to you again soon.